Mm. Mabuhay mga kababayan, ako si #WalkWithLan at welcome sa ating pinakabagong episode ng Pulso ng Politika. Ngayon, mga kaibigan, mainit na mainit ang usapan sa Pilipinas. Isang senador laban sa bagong PNP chief, si Senador Rodante Marcoleta versus General Nicolas Torre III. Ano ang laban na ito? Bakit parang pelikula sa aksyon ang drama? At bakit kailangan panoorin ito ng kabataan at ng ating mga OFW sa buong mundo? Kung ikaw ay nasa Quezon City, Dubai, Toronto o kahit nasa Hong Kong, Riyadh o London, at ang episode na ito ay para sa iyo. Kaya't ihanda ang inyong kape mga kaibigan dahil ilang mga minuto ng katotohanan, satire at malalim na pagsusuri ang hinintay natin. Pero bago tayo mag-umpisa, i-click ang subscribe button, i-like ang video at i-share sa inyong mga kaibigan sa US, Canada, Saudi at Japan. Kung gusto mong suportahan ang aming content, magpadala ng super thanks kahit maliit, malaking tulong para sa aming team. Ngayon, bakit nga ba mainit ang usapan? Si Senator Marcoleta, kilala sa kanyang matalas na pananalita, ay may malaking issue sa bagong PNP chief na si Nicolas Torre III. Pero ano ang punot dulo nito At bakit mahalaga itong pag-usapan? Halina't alamin natin ang kwento sa likod ng labanang ito. Kung ikaw ay nasa Davao City o Abu Dhabi, siguro narinig mo na ang mga bulong-bulungan. Si Marcoleta galit na galit kay Torre, pero bago tayo mag-judge, let's dive into the facts Sa susunod na ilang mga minuto, aalamin natin ang dalawang panig. Ang panig ni Marcoleta na pabor sa kanya at ang mga batikos kay Torre, kaya't sumabay na mga kababayan. Mga kaibigan, simulan natin kay Senador Rodante Marcoleta, ang lalaking kilala sa kanyang matapang na laban para sa mga hinintay natin sa gobyerno. Si Marcoleta ay isang abogado, isang public servant at isang vocal na senador na hindi natatakot magsalita laban sa mga katiwalian. Pero bakit nga ba siya mainit ang ulo kay General Torre? Isang araw sa isang committee hearing, si Marcoleta ay parang isang superhero ng mikropono, no? Hindi siya natatakot na tanungin ang mga opisyal ng gobyerno. Ito po ay isang ano lang po, no? Hindi pa po ito nangyayari, pwede pong mangyari, no? Pero nang dumating ang balita na si Nicolas Torre III, ang bagong PNP chief, parang may biglang nagbago, no? Sa isang press conference, sinabi ni Marcoleta na ang pagpili kay Torre ay hindi tamang desisyon. Bakit? Dahil sa kanyang record, lalo na sa mga kontrobersyal na kaso tulad ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Pastor Apollo Kibuloy. Kung ikaw si Marcoleta, siguro iisipin mo, nako, itong si Torre, parang action star sa pelikula, palaging may malaking operasyon, pero tama ba ang script? Pero seryoso mga kaibigan si Marcoleta ay may punto. Bilang senador, tungkulin niyang bantayan ang mga appointment ng gobyerno at para sa kanya, ang pagpili kay Torre ay parang pagpili ng isang kontrabida, isang blockbuster movie. Magaling, pero ang tanong sa motibo, si Marcoleta ay kilala sa kanyang paninindigan para sa transparency at accountability. Sa kanyang mga talumpati, sinabi niya na ang PNP chief ay dapat isang leader na hindi lamang magaling sa operasyon, kundi may integridad na hindi maikakaila. Ayon kay Marcoleta, ang pagpili kay Torre ay maaari magdulot ng kawalan ng tiwala sa publiko, lalo na't si Torre ay may kaugnayan sa mga high-profile na kaso na nagdulot ng kontrobersiya. Halimbawa, ang pag-aresto kay Duterte para sa International Criminal Court, ICC, ay isang malaking issue, lalo na sa mga taga Davao City at iba pang lugar kung saan malakas ang suporta kay Duterte. Para sa ating mga OFW sa Dubai, Jeddah at Singapore, mahalagang maunawaan ito Ang PNP chief ay hindi lang isang lokal na posisyon. Ito ay may epekto na sa imahe ng Pilipinas sa buong mundo. Kung ang PNP chief ay may controversial na record paano ito titignan ng mga international community tulad ng US at Canada? Si Marcoleta ay naniniwala na kailangan maging maingat ang gobyerno sa pagpili ng mga leader na magdadala ng tiwala lalo na sa mga oras ng krisis. Kung sumasang-ayon ka kay Marcoleta, i-comment sa baba, Team Marcoleta
Kung hindi, sabihin mo rin ang opinion mo. Huwag kalimutang i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan sa Sydney, Toronto at Makati City. Ngayon, pag-usapan natin si General Nicolas Torre III. Siya ang bagong PNP chief, ang unang nagtapos sa Philippine National Police Academy PNPA na umupo sa posisyong ito. Pero bakit nga ba siya kini-question? Ano ang mga batikos kay Torre at may katotohanan ba ang mga ito? Isang gabi sa Davao City, si Torre ang nanguna sa isang malaking operasyon, ang pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy, isang matagumpay na misyon, pero hindi lahat ay natuwa. Ang mga taga Davao, lalo na ang mga taga-suporta ni Kibuloy, ay galit na galit. At nang siya rin ang nanguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa ICC, lalong uminit ang usapan. Para sa ilan, si Torre ay isang bayani ng batas, pero para sa iba, siya ay isang arugante na opisyal na masyadong agresibo. Kung ikaw ay nasa Riyadh o Los Angeles, siguro napanood mo na ang mga balita. Si Torre parang si Rambo sa PNP, pero seryoso mga kaibigan, ang mga aksyon ni Torre ay nagdulot ng malaking debate. Ang tanong, siya ba isang matapang na leader o isang opisyal na masyadong may ganang magpakitang gilas? Ayon sa mga ulat, si Torre ay may malakas na record sa pag-aresto ng mga high-profile na personalidad. Pero ang kanyang estilo ay kuni-question. Halimbawa, ang kanyang paramihan ng huli na patakaran kung saan ang bilang ng mga naaresto ang magiging basihan ng promosyon ay umani ng batikos. Ayon sa mga kritiko, ito ay maaari magdulot ng abuse of power at paglabag sa human rights. Bukod dito, ang kanyang pagkakasangkot sa pag-aresto kay Duterte ay nagdulot ng tensyon, lalo na't ang Pilipinas ay hindi na miyembro ng ICC. Ang mga taga Davao City, Cagayan de Oro at iba pang lugar ay nagtatanong, bakit kailangang sundin ang ICC? Si Torre rin ay inakusahan ng ilang politiko tulad ng anak ni Duterte na si Sebastian ng pagiging masyadong ambisyoso. Para sa ating mga OFW sa Doha, Milan at Vancouver, mahalaga itong maunawaan. Ang mga aksyon ni Torre ay may epekto hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa international relations. Halimbawa, ang pag-aresto kay Duterte ay nagdulot ng debate tungkol sa sovereignty ng Pilipinas. Kung ikaw ay nasa Saudi Arabia o Australia, paano mo titignan ang isang PNP chief na handang sumunod sa mga international orders kahit ito ay kontrobersyal? Anong tingin mo kay Torre? Hero o kontrabida? I-comment sa baba at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan sa Cebu City, Dubai at London. Kung gusto mong suportahan kami, magpadala ng super thanks please. Ngayon mga kaibigan, balansihin natin ang usapan. Ano ang mga argumento ni Marcoleta at bakit kini-question si Torre? At sa kabilang banda, bakit naman sinusuportahan si Torre ng iba? Si Senador Marcoleta ay naniniwala na ang PNP chief ay dapat isang simbolo ng integridad. Ayon sa kanya, ang mga aksyon ni Torre tulad ng pag-aresto kay Duterte at Kibuloy ay nagdulot ng pagkakababahagi-bahagi sa publiko. Para kay Marcoleta, ang isang leader ay dapat magbigay ng inspirasyon, hindi kontrobersiya. Bukod dito, ang kanyang mga batikos ay nagmumula rin sa kanyang tungkulin bilang senador na bantayan ang gobyerno. Kung ikaw si Marcoleta, siguro sasabihin mo, naku, si Torre parang naglalaro ng chess pero lahat ng galaw niya ay checkmate sa publiko. Pero seryoso ang punto ni Marcoleta ay simple. Ang PNP chief ay dapat maging tulay, hindi pader sa pagitan ng gobyerno at ng taong bayan. Sa kabilang banda, si Torre ay may taga-suporta rin. Ayon kay Pangulong Marcos, si Torre ay isang no-nonsense na leader na may integridad at tapang. Ang kanyang mga nagawa tulad ng pag-aresto kay Kibuloy at Duterte ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa batas. Bukod dito, ang kanyang plano na gawing mas mabilis ang police response time, 3 minuto sa urban areas, ay isang ambisyosong layunin na maaaring magbigay ng seguridad sa publiko. Isang araw sa Quezon City, isang emergency ang naganap. Sa loob ng 3 minuto, dumating ang pulis. Salamat sa plano ni Torre. Pero para sa mga kritiko ang tanong, paano natin masisigurong hindi ito magdudulot ng abuso? Para sa ating mga kababayan sa Singapore, Qatar at New York, ang labanang ito ay mahalaga. Ang PNP chief ay hindi lang tungkol sa lokal na seguridad.
Ito rin ay tungkol sa imahe ng Pilipinas. Kung si Torre ay magtatagumpay, maaring maging modelo ang Pilipinas sa police reform. Pero kung siya ay magkakamali, maaring lalong lumala ang tiwala ng publiko. Kung ikaw ay nasa Tokyo, no? Melbourne o Pasig City, ano ang mas mahalaga para sa iyo? Integridad o resulta? I-comment ang inyong opinion at i-share ang video na ito. Okay mga kaibigan ha, ngayon ay pag-uusapan natin ang mas malaking larawan. Ano ang epekto ng labanang Marcoleta Torres sa ating bansa? At bakit mahalaga itong pag-usapan ng kabataan at ng ating mga OFW sa Hong Kong, Saudi Arabia at Canada? Yan. Ang pagpili ng PNP chief ay hindi lang tungkol sa isang tao. Ito ay tungkol sa direksyon ng ating pulisya. No, si Torre ay nangako ng 3 bagay: mabilis na serbisyo, pagkakaisa sa hanay ng pulis at modernisasyon. Pero ang kanyang paramihan ng huli na patakaran ay nagdudulot ng tanong, paano natin mababalanse ang seguridad at human rights? Sa kabilang banda, si Marcoleta ay nagpapakita ng mahalagang tungkulin ng Kongreso, ang oversight. Ang kanyang mga batikos ay nagpapaalala sa atin na ang gobyerno ay dapat manatiling accountable sa taong bayan. Pero may mga nagsasabi rin ang kanyang mga pahayag ay may political undertones, lalo na't siya ay kaalyado ng ilang politiko na kontra kay Torre. Kung ikaw ay nasa Makati City o San Francisco, siguro iisipin mo, nako, itong dalawang ito parang naglalaro ng Game of Thrones sa Camp Crame. Pero seryoso ang labanang ito ay nagpapakita ng mas malalim na issue, ang laban sa pagitan ng tradisyon at pagbabago sa ating pulisiya. Para sa ating mga OFW sa Milan, Doha at Sydney, ang usaping ito ay may epekto rin sa inyo. Ang imahe ng Pilipinas sa international community ay nakasalalay sa kung paano natin hinahawakan ang mga ganitong kontrobersiya. Kung si Torre ay magtagumpay, maaaring maging simbolo siya ng isang modernong PNP. Pero kung si Marcoleta ang tama, maaaring kailangan nating muling pag-isipan ang ating pamunuan. Anong mas mahalaga para sa iyo? Seguridad o accountability? I-comment sa baba at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan sa Dubai, Toronto at Davao City. Kung gusto mong suportahan ang aming content, magpadala ng super thanks please. Mga kaibigan, ilang mga minuto na ang lumipas at ngayon ay malinaw na ang labanang Marcoleta Torre ay hindi lang tungkol sa dalawang tao. Ito ay tungkol sa hinintay natin sa ating gobyerno. Si Marcoleta ay naninindigan para sa transparency at accountability, habang si Torre ay nangangako ng mas mabilis at modernong pulisya. Pero sa huli, ikaw ang magdidesisyon, sino ang tama? Sa isang banda, si Marcoleta ay may punto. Ang PNP chief ay dapat isang leader na nagbibigay ng tiwala. Sa kabilang banda, si Torre ay may track record ng matapang na aksyon. Pero may tanong sa kanyang mga pamamaraan. Ang mahalaga, mga kaibigan, ay ang ating boses. Ang boses ng kabataan, ng mga OFW at ng bawat Pilipino sa Quezon City, Dubai at London. Kaya't mga kababayan huwag kalimutang i-click ang subscribe button, i-like ang video at i-share sa inyong mga kaibigan sa Saudi Arabia, Canada at Japan. Kung gusto mong suportahan ang aming content, magpadala ng super thanks please. Kahit maliit, malaking tulong ito para sa aming team. I-comment rin ang inyong opinion. Team Marcoleta o Team Torre? At kung ikaw ay nasa Cebu City, Singapore o New York, sabihin mo sa amin kung ano ang mas mahalaga para sa iyo, seguridad o integridad. Hanggang sa susunod na episode mga kaibigan, manatiling updated, manatiling matalino at laging maging proud na Pilipino. Mabuhay kayo at maraming salamat.